Magandang umaga. Kung first time itong makasama dito sa CPCP, ay welcome sa iyo. Masaya ako na dinala ka ng Panginoon sa mensaheng ito ngayong araw. Sana ay kapulutan mo ito ng aral. Kung ikaw ay isa sa ating mga masugid na taga-subaybay, salamat sa iyong patuloy na panonood. Tayo pa rin po ay nasa ating huling buwan ng ating sering From Ruin to Glory, kung saan tinatalakay natin ang mga aklat ng Haggai at Zechariah. Bago tayo pumunta sa ating mensahe, pakinggan at sabayan muna natin ang mga kanta na hinanda ng ating worship team. I cannot come before the righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His please. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. To serve Him is my goal. How could I withhold? Whatever's mine is given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing.
kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-asa't kaligtasan, gabay at lakas, lahat ng nilikha mo'y pinupuri ka. Imulat mo ang aking mga mata, ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Itinataas mga kamay sa dakilan ng Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Oh, itinataas mga kamay sa dakilan ng Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Oh. Ngayon po ay muli natin gagawin ang paggunita at pag-alala sa ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Nang ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay mapalaya, upang tayo ay maligtas. Ngayon po ay ating babalikan ang ginawa ng Panginoong Hesus nung huling hapunan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na kami ay narito ngayon upang alalahanin, upang gunatain, upang ipagdiwang ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Pagpalain mo po ang aming pagsasama-sama ngayong araw na ito. Amen. Nang gabi na ang Panginoong Hesus ay nakatakdang ipagkanulo, tinipon niya ang kanyang mga alagad para sa huling hapunan. Siya ay dumampot ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat, ito ay kanyang pinagpira-piraso at kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na binugbog, naghirap at nagdusa para sa inyo.
Kunin ninyo at kanin sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos noon, siya naman ay dumampot ng saro na may katas ng ubas. At pagkatapos magpasalamat, kanyang sinabi, "Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang aking dugo na nabuhos para sa inyo. Kunin niyo to at inumin sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, sa tuwing inaalala natin ang huling hapunan, binabalikan natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang sakripisyo at paghihirap upang tayo ay mapatawad, tayo ay mapalaya, at tayo ay maligtas. Kaya nga sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng paggunita ng huling hapunan, ipinahayag natin sa buong mundo na tayo ay pinatawad ni Jesus, na tayo ay niligtas ni Jesus, at tayo ay pinalaya ni Jesus dahil sa kanyang ginawa sa krus. Mahalaga na bago natin kunin, kanin at inumin ang tinapay at ang saro, atin pong siyasatin ang ating mga puso at magnilay-nilay at ibigay sa Diyos ang anumang karumihan, anumang kasalanan, anumang bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. At ayahan natin na ang Diyos ay linisin ang ating mga kasalanan, patawarin ang ating mga kamalian, at itama ang ating mga puso. Magkaroon po tayo ng ilang segundong panalangin at hingin sa Diyos na siyasatin ang ating mga puso. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kami ay pinatawad, kami ay pinalaya, kami ay niligtas dahil sa iyong dugo na dumanak sa krus para sa amin. Dahil sa iyong katawan na binugbog at nagdusa para sa amin. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan at sa iyong pagmamahal at sa iyong pagpapatawad. Amen. Atin pong kainin ang tinapay at inumin ang saro. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat at pagsamba at parangal dahil sa iyong ginawang dakilang pagliligtas sa amin. Sa iyong pag-ibig na hindi nauubos, sa iyong katapatan, sa iyong awa. Salamat, binago mo ang aming buhay at binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Jesus. Amen. Lumaki ako sa isang pamilyang nagsisimba linggo-linggo. Isang beses nga, nung pagpunta kami sa simbahan, ay dala-dala ko ang aking malaking Biblia. Nung dumaan kami sa aming kapitbahay, sinabi na sa akin na baka daw lumampas ako sa langit dahil ang laki ng Biblia ko. But we did this every time. Meron din kaming Friday night prayer meetings and Bible studies. And every time may church event or may church activities, ay hindi kami uma-absent. We did not want to miss those things. Sabi nga nung classmate ko, isang beses nung he was asked to describe me, nilarawan niya ako as a religious person. Sabi niya, ay si Joseph, relihiyoso yan. Nakaranas na rin po ba kayo ng ganyan? Are you religious? Or na-brand na rin po ba kayo na isang religious person? Ano ang ibig sabihin ng pagiging relihiyoso? Ano ang sukatan ng pagiging relihiyoso? Ang mga gawaing spiritual ba or mga religious rituals that we do ay nakakapagpabanal sa atin? Does these things make us holy? Mapupunta ba talaga tayo sa langit pag ginawa natin ito? Or baka lumampas pa tayo? Ang Israel sa panahon ni Zechariah ay nagkaroon din ng ganitong mga agam-agam. Sila ay nagsagawa ng mga pagluluksa. They were mourning. They were praying to the Lord. They were crying out to the Lord. And they were fasting. Nag-aayuno sila sa ikalima at ikapitong buwan upang alalahanin ang pagkawasak ng templo. They did this for 73 years. Ginawa nila ito sa loob ng 70 taon sa Babylon. Ngunit
sa mga panahong ito, their situation was different. Nagbago na ang kanilang sitwasyon at hindi na nila tiyak kung kailangan pa nilang gawin ang mga religious rituals na ito. Basahin natin sa Zechariah 7 verse 1 to 3. May sinabi ang Panginoon kay Zacharias noong ika-4 na araw ng buwan ng Kislev, ika-9 na buwan, ng ika-4 na taon ng paghari ni Darius. Nangyari ito matapos ipadala ng mga mamamayan ng Bethel si Sharezer at si Regem-Melech kasama ang kanilang mga tauhan upang hilingin sa mga pari sa templo at sa mga propeta na tanungin ang Panginoon kung talagang kailangan pa nilang magluksa at mag-ayuno sa ika-5 buwan upang alalahanin ang pagkagiba ng templo, gaya ng maraming taon na nilang ginagawa. Ang mga ritual na ito ay nawawalan na ng saysay at talaga sa pamumuhay ng Israel dahil sila ay nakabalik na mula sa pagpapatapon. Unti-unti na rin na napapatayo ang templo at ang kanilang buhay ay sumasagana na pumabalik na sa dati. Ang tanong nila, kailangan pa bang magluksa at mag-ayuno sa ika-5 buwan upang alalahanin ang pagkagiba ng templo gaya ng maraming taon nilang ginawa? Do they need to mourn and fast to remember the destruction of the temple? Ngunit imbis na sagutin sila ng diretsahan ng Panginoon kung dapat ba nilang ituloy ang mga ritual at gawain na ito, tiniligsa ng Panginoon ang kanilang pagkukunwari. Ang sagot ng Diyos ay nakatuon sa motibo at sa loobin ng puso at hindi lamang sa pagsasagawa ng mga ritual na ito. Ang mensahe ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga ritual at mga gawain espiritual. Ito ay tungkol sa kung ano ang tunay na pananampalataya. Ano ang palatandaan ng tunay na pananampalataya? Number 1, ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. The object of true worship is God. Basahin natin sa verse 4 to 6. At ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias. Sabihin mo sa lahat ng mga mamamayan ng Israel, pati sa mga pari na ang kanilang pag-aayuno at pagluluksa sa bawat ika-5 at ika-7 buwan sa loob ng 70 taon ay hindi nila ginagawa para sa akin. At kung sila'y kumakain at umiinom, ginagawa nila iyan para lamang sa sarili nilang kaligayahan. Ito ang sagot ng Diyos sa tanong nila kung kailangan ba silang magluksa at mag-ayuno. Hindi direktang sinagot ng Diyos kung kailangan pa ba o hindi. Itinoon niya sa kung ano ang rason at para kanino nila ito ginagawa. Ginagawa ba nila ang mga pag-aayunong ito at pagluluksa para sa Kanya o para sa kanilang mga sarili lamang? Ngayong sila ay namumuhay na sa sagana, sila ay maraming mga selebrasyon, may piyesta at malalaking handaan. Ang tanong ng Diyos sa kanila, ginagawa ba nila ito para sa Kanya o para sa kanilang sarili lamang para sila ay mabusog? Para kanino ka bumabangon? Ito ang tanong ng isang coffee commercial ilang taon na ang nakalipas. It tells a story of hardworking Filipinos, mga masisipag na Pilipino na gumigising araw-araw upang magtrabaho kahit sa hirap ng buhay upang makapagdala ng pagkain sa kanilang hapagkainan at makapag-provide sa kanilang pamilya at makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Para kanino natin ginagawa ang mga gawaing spiritual? Hindi mali ang pagsasagawa ng mga spiritual na gawain ito. Ang tanong lang kanino mo ito ginagawa? Para sa Diyos ba o para sa sarili? Do we do it to make ourselves feel good? Or para tayo maging banal? Or out of duty? Or nakasanayan na kasi? Or do we do it for the Lord bilang tugon sa Kanyang pagmamahal at kabutihan sa ating buhay? Lagi nating naririnig na sinasabi ng mga Christians na, to God be the glory, or for God's glory. Ngunit alam ba natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Religious rituals, praying, Bible reading, worship, even fasting, are worthless, walang saysay, sayang, at walang silbi kung ginagawa natin ito para sa ating mga sarili lamang, para sa ating kaligayahan at kapakanan. Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Siya ang focus, siya ang binibigyang papuri, at ang kanyang kalooban ang sinusunod. Ang pangalawang palatandaan ng tunay na pananampalataya
ay nagdudulot ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. The desire of true worship is obedience. Basahin natin sa verse 7. Ito rin ang mensahe na pinasasabi ko sa mga propeta noon, na masagana pa ang Jerusalem at marami pa itong tao, pati ang mga bayan na nasa paligid nito, at pati na ang Negev at ang kaburulan sa kanluran. In a sense, sinasabi ng Diyos dito, hindi naman ito ang unang beses na narinig ng mga taga-Israel ang mga tuntuning ito. Dati pa ay sinasabi na ito ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga propeta nung hindi pa sila pinapatapon, nung hindi pa nawawasak ang templo, nung maayos pa ang lahat at masagana pa ang buhay. Hindi dahil hindi nila ito alam. Ang problema ay hindi nila ito sinusunod. Nung nandun po ako sa Japan, I was very impressed na yung mga tao doon ay sinusunod nila ang kanilang mga batas, lalo na ang mga batas trapiko. Yung mga pedestrian or yung mga tumatawid, hindi sila tatawid sa pedestrian line kung nakastop pa yung sign doon. Ganon din ang mga sasakyan. Kung nakastop sila or kung may tumatawid, ay sila ay humihinto talaga. Totoo naman kasi in Japan, ang laki-laki ng mga fines nila. Pag nahuli ka doon, magbabayad ka at maraming mga pulis din. Pero nung isang beses, nung ako'y nagutom, mga madaling araw na yan, lumabas ako. Pero yung restaurant na gusto kong puntahan para kainan, ay kailangan ko pang tumawid. Medyo mga 12 a.m. na siguro nun. Wala nang maraming sasakyan. Nung patawid na ako, ay nag-stop yung sign. Yung mga nakasabay ko, hindi talaga sila tumawid. Hinintayin nila na mag-go yung sign sa pedestrian para sila yung tumawid. Wala nang mga sasakyan nun. Doon ko naintindihan na the Japanese were not only afraid na mahuli, but following the rules were part of their second nature. Ito ay naging lifestyle na nila. At sinusunod nila ito kasi naging parte na ito ng kanilang sistema. Ang mga ritual at gawaing espiritual ay nawawalan ng kahulugan kapag ginagawa lang natin ito dahil gusto nating may makuha sa paggawa nito. It's not about the act itself. Sinasabi natin, baka parusahan tayo ng Diyos pag di natin ginawa. Itong mga gawaing espiritual na ito ay naglalayong mapalapit tayo sa Panginoon at turuan tayong sundin ang kanyang kalooban. They are meant to teach us obedience. Pag ginawa natin ang mga ito, unti-unti itong nagiging parte ng sistema natin. Hanggang sa maging second nature natin ito, maging lifestyle. Sabi nga sa 1 Samuel verse 5:22, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ibig sabihin kahit anong sakripisyo at pinatensya pa ang ating gawin, ngunit di naman natin ginagawa ang kalooban niya, wala pa rin kwenta ito. Pwede naman kasi natin gawin ito na labag sa puso natin o di kaya ay ginagawa lang natin dahil sa takot o dahil gusto nating lumabas na magaling sa iba. Hindi nalulugod ang Diyos diyan. Higit pa sa mga gawaing espiritual, God values our obedience. Kung tayo ay tapat sa Kanya, when we follow His will in our lives, when we love and obey Him above all. Nalulugod ang Diyos kapag sinusunod natin siya sa ating buhay, whether in our private or public life. Obedience should always be our response to God. Dapat itong maging tugon natin sa Kanya, ang pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Ito ang sukatan ng tunay na pananampalataya. This is what the Lord requires. Ano ang mga palatandaan ng tunay na pananampalataya? Number 1, ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. The object of true worship is God. Number 2, ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. The desire of true worship is obedience. Hindi tayo ginagawang banal, relihiyoso o nagdadagdagan ang ating punto sa langit kapag ginagawa natin ang mga spiritual na bagay at mga religious rituals. Ang mga ito ay tugon lamang natin sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. We do this out of response for God's goodness and love. Bilang resulta naman, napapalapit tayo sa Kanya, nakikilala natin siya ng lubos, at lumalago ang ating pananampalataya.
Higit sa pagiging relihiyoso, ang hinahanap ng Diyos sa atin ay tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Diyos at nagdudulot ng pagsunod sa kalooban niya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa pagtuturo sa amin kung ano ba talaga ang tunay na pananampalataya. Salamat na ang aming sarili ay hindi ang focus ng true worship. It is you, God. Ikaw ang dapat naming sinusunod. Ikaw ang dapat naming rason. Panginoon, naway palakasin mo kami. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Help us to be obedient to you. Help us that obedience will become our lifestyle. Na ang iyong kalooban, ang iyong will, ang inyong gusto, ang aming sundin sa aming mga buhay. Protect us, Panginoon. Bless our families. Be with us always. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.